Sa nakalipas na mga taon, nabalot ng kontrobersiya ang tinaguriang war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Sa pagdanak ng dugo, ang salitang nanlaban nagkaroon ng malagim na kahulugan. Nakaramdam sila kumuha ng baril and then dito po nagkaroon ng engkwentro. Patuloy na hangad ng mga naulila ang hustisya at katotohanan. Walang investigasyon na matino. Kung titignan mo yung police reports, 3 bagay nakalagay doon. May baril, may droga, nanlaban. Ang mga kalansay ng katotohanan ay makapagpahayag kung paano sila pinaslang. Mula sa sementeryo, dinala ang mga labi sa University of the Philippines, Manila. Tinanggap ito ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, isang dalubhasa sa pagsusuri sa patay. Ipinakita ni Dr. Fortun sa akin ang iba pang mga kalansay na ilang linggo na niyang pinag-aaralan. Umaasa siyang may matututuhan pa tungkol sa kanilang marahas na pagkamatay. Okay, this is an autopsy cut, but this is a wrong cut kasi masyadong maliit. Ang totoong cut ng pathologist ay paganyan, mas maluwag. But kung hindi nila makukuha yung brain this way, why make the cut anyway? Minsan nakikita ko ang tawag doon autopsy lip. Kunyari lang. Today, we shall continue this hearing on the extrajudicial killings. So, andito rin yung mga representatives ng mga families, ng mga biktima ng extrajudicial killings. Pinatay na. Pinaratangan pa ng kung ano-ano. Yun po yung masakit dun eh. Yung may drugs, nanlaban, parang ustisya sa mayaman lang. Ba't sa mahirap parang hindi kami napapansin? He needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level. Ang sinabi ko ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa syudad ko.